Po natin itong unang formula, which is Q1 is equals to L plus N over 4 minus CFB over F times 1. Ito po ay ungroup data po. Okay, so ito po muna ang gagamitin natin. Ito ay ginagamit ko kapag yung ungroup data ay may frequency distribution. So, pwede din naman kahit walang frequency distribution, nagagamit din naman to. Okay? So, we have the value of the scores or yung given data natin. So, we have 35, 34, 33, 38, 27, 26. Yan. Tapos, ito po yung frequency niya. Pag frequency, kung ilang po ba siya dun sa ilang beses siya nag-appear dun sa given data natin. So, we have 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 2, and 1. Okay. So, ito na po yung frequency natin. So, kailangan po natin dyan, meron tayo dibang N. So, kailangan meron tayong the total number. Ang N po is the total number of given data. So, bibilangin lang po natin yan. So, yan po lahat ay 30. Next po, yung kung mapapansin nyo, meron tayong CF dito. Meron na tayong N. Next naman po yung CF natin. So, CF po stands for cumulative frequency. Cumulative frequency po, kapag ganito, mataas pababa, dun tayo, kung dun tayo mag-start dun sa pinakamababa. So, pinakamababa, titingnan natin yung frequency niya. So, frequency niya is 1. So, copy lang yung 1. Then, ang sunod naman po nating step is, i-add po to. 1 plus 2, which is yung frequency nung pangalawa dun sa baba. 1 plus 2 is 3. Ganun lang din po yung process. 3 plus 4 is 7. 7 plus 2 is 9. 9 plus 3 is 12. Then, 12 plus 1 is 13. 13 plus 2 is 15. 15 plus 3 is 18. 18 plus 4 is 22. Then, 22 plus 3 is 25. 25 plus 1 is 26. 26 plus 1 is 27. 29 and 30. So, yan. Ganun lang po. Repeated process lang po. Add lang po natin yung mga nasa CF natin dun sa frequency. Then, kung mapapansin nyo, kung ano yung total number of given item, yun lang din yung pinaka total nung sa CF natin, yung sa pinakadulo. Kapag naman po yan, nandito yung, halimbawa, dito yung pinakamaliit, tapos nandito yung pinakamalaki, syempre, dito po kayo i-start ng pag-add po. Okay, so, ayan, meron na tayo. So, next naman po natin is identify na po yung mga kailangan natin dun sa ating formula. So, para mahanap si Q1, we have L po, which is the lower boundary. Ito po yung boundary ng kung yung number na kailangan natin dun sa sa susunod na number sa kanya. Yun yung boundary ng bawat isang number po na magkasunod. Okay. So, syempre, kailangan muna nating hanapin yung Q sub 1 natin or quartile 1 natin. Kung nasaan ba siya banda. So, we have N over 4. Ang N natin again is eto, 30. 30 divided by 4.
it will be 7.5. Okay. 7.5. So, hahanapin natin siya dito sa CF natin. Nasaan ba banda? Si 7.5. Okay, 7.5. Ito po ang CF neto hanggang 7 lang. So, dapat dun siya tayo sa susunod kasi hindi na siya pasok sa 7. Sa 9 na po siya kasama kasi may point na siya. So, dito na po siya. Ito na po yung pesto kung nasaan ang ating quartile 1. So, ibig sabihin, dito lang din tayo kukuha ng ating lower boundary and yung CFB natin. So, ito na yung N over 4 natin. So, next na natin is yung lower boundary. Ang lower boundary po natin is dito. Kay 19 at saka kay 18. So, bago po 19, ano po ba yung nasa pagitan nila? Para po i-ano nyo yan, para po malaman, i-add nyo lang po, then i-divide nyo lang po sa 2. Or, just ano lang po, lagyan lang natin ng 0.5 kasi isa lang naman pagitan nila. So, we have 18.5. Yun yung pinaka pagitan ng 19 at saka 18. So, 18.5 hanggang kay 18 pa po yun. Tapos, 18.6 or pataas po, kay 19 na po, ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, ang lower boundary natin para kay 19 is 18.5 po. Okay? Next po. Next na po natin is yung CFB natin. CFB. So, it is cumulative frequency below. So, kung paganto tayo, yung taas pababa, so dapat nandito sa baba yung kukuhanin natin, which is eto po yun, yung 7. Okay, so next naman natin is yung class size. So, class size natin is tigigisa lang naman yung nasa pagitan ng bawat isang given data natin or number. So, ang I lang natin is 1. Next na po tayo. Doon na po tayo sa ating, yung frequency pa pala, sorry. Yung frequency natin, syempre, yung frequency ng quartile 1, which is 2. So, ayan. Solve na po natin. Meron na tayong mga given values po. I-substitute na natin yun sa formula. So, we have quartile 1 is equals to lower boundary natin, which is 80.5 plus N over 4 natin, ito po yun 7.5 minus FB natin, it is 7, then over frequency natin 2, then I natin 1. So, we have 18.5 plus, okay, 18.5 plus 7.5 minus 7 divided by 2, ang makukuha po natin dyan is 0.25. Then, add lang po natin. So, we have 18.75. Ito na po yung quartile 1 natin. So, pwede din po yan sa, kapag quartile 2 na yung ginagamit natin, ito, quartile 2. Kapag quartile 2 naman, syempre, magkakaroon lang to ng 2. Pag quartile 2 po, quartile 2 is equals to lower boundary is equal, plus, and 2n, magiging 2n na po siya, over 4 minus CFB divided by F. Yan. Pag naman 3, syempre, lalagyan lang natin ng 3 din yun. Lower boundary plus 3n over 4 minus CFB over F times I.
Yan, magiging ganun lang po. Bali na, ang nababago lang po dyan is eto po, yung kasama nung N po. Para same lang din po sila.